Totoo, isang napakahalagang balita. Pumayag na ang Russia sa tigil putukan sa Ukraine. Ayon sa ulat ng Axios na may sanggunian sa kanilang mga source sa White House, pumayag ang mga Ruso na kailangan ng tigil putukan para maisagawa ang referendum sa Ukraine tungkol sa issue ng teritoryo. Kahit na dati ay tumanggi silang itigil ang labanan hanggat hindi pa napipirmahan ang pinal na kasunduan sa kapayapaan. Alam na ngayong araw, Disyembre 26 nagdaos ng negosasyon ang mga Ruso kasama ang panig ng Amerika. Dahil sa linggo, makikipagkita na si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine kay Donald Trump sa Florida upang talakayin ang planong pangkapayapaan, referendum at pagtatapos ng digmaan. At ngayon, inamin na ni Zelensky na kung magkakaroon ng tigil putukan sa Ukraine, sa loob ng 60 araw ay maaaring magsagawa ang Ukraine ng halalan sa pagkapangulo at mga referendum. At ngayon, sa parlamento ng Ukraine ay nabuo na ang isang working group upang ihanda ang legal na batayan para dito. Ayon sa Axios, pumayag ang Russia sa pansamantalang tigil putukan sa buong linya ng labanan bago pa ang kasunduang pangkapayapaan para makapagsagawa ng referendum ang mga Ukrainian. Pero dito, merong ilang mahahalagang detalye na pag-uusapan natin sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi sa episode na ito. Sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng video sa YouTube, kaya't salamat po. Paki-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News, may link sa video description. Doon namin inilalathala ang mga agarang balita kapag may dumarating, pati na rin lahat ng anunsyo ng mga bagong episode dito sa YouTube channel na ito. Alam na natin na sa Disyembre 28 linggo, tatanggapin ni Pangulong Donald Trump si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Mar-a-Lago para subukang makamit ang kasunduan sa peace plan ng Amerika. Ayon sa pahayagang Axios, nagpapakita ang pagpupulong ng malaking pag-usad sa negosasyon. Dahil dati nang sinabi ni Donald Trump na makikipagkita lang siya kay Zelensky kung sa tingin niya ay malapit nang matapos ang kasunduan. Kinumpirma ni Vladimir Zelensky na magkikita sila ni Trump. Sinabi niya na ang plano ni Donald Trump para sa mapayapang pag-aayos ay 70% ng napagkasunduan pero hindi niya masabi kung pipirma sila ng anumang kasunduan sa isa't isa. CP, hindi kami nagsasayang ng kahit isang araw. Nagkasundo kami na magkakaroon ng pagpupulong sa pinakamataas na antas kasama si Pangulong Trump. Sa mga darating na araw, maaaring maresolba ang maraming bagay bago magbagong taon. Ang pagpupulong ng mga Pangulo ay gaganapin matapos ang 3 araw ng negosasyon sa Florida sa pagitan ng mga tagapayo ni Trump at Stephen Bittel. At ito ang pinakahuli sa mahabang serye ng mga pagpupulong nitong nakaraang 2 buwan. At isang mataas na opisyal ng Amerika ang naglarawan sa mga negosasyon kasama ang kinatawan ng Ukraine na si Rostem Umerov at ang sugo ng Russia na si Kirill Dmitriev bilang positibo at konstruktibo. Ginawa namin ang lahat para sa pakikitungo sa mga Ruso at Ukranyano. Sa nakalipas na 2 linggo, nakamit namin ang mas malaking progreso. Gusto naming makamit ang layunin at kami ay gumagalaw sa tamang direksyon. Ngunit alam na nagpatuloy ang mga pag-uusap kahit noong panahon ng Pasko. Huwebes, nakausap ni Zelensky sina Steven Witkoff at Jared Kushner ayon sa CP. Tuloy-tuloy kaming nagtatrabaho 24/7 para mapalapit ang wakas ng malupit na digmaan ng Russia sa Ukraine at matiyak ang pagiging makatotohanan at epektibo ng lahat ng dokumento at hakbang. Umaasa ako na ang mga kasunduan ngayong Pasko at ang mga ideyang tinalakay natin ay magiging kapaki-pakinabang balang araw. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon kay Zelensky, sina Witkoff at Kushner ay nagsagawa ng karagdagang negosasyon sa mga negosyador ng Ukraine at pagkatapos ay sa mga opisyal ng Russia. Ayon sa Kremlin, si Yuri Ushakov, ang pangunahing tagapayo ni Pangulong Vladimir Putin sa mga usaping panlabas, ay nagsagawa ng negosasyon kasama ang kanyang mga Amerikanong katapat, ngunit nagpasya ang mga Ruso na huwag ibunyag ang nilalaman ng mga pag-uusap. Naniniwala silang hindi dapat isapubliko ang mga negosasyon para hindi ito maantala o masira. At dito na nagsisimula ang lahat ng pinakakapanapanabik. Ayon sa mga opisyal, napagkasunduan na ng Estados Unidos at Ukraine ang karamihan sa kasunduan, kabilang ang mga garantiyang seguridad mula sa Estados Unidos at Europa para sa Kyiv.
kinumpirma ng mataas na opisyal ng Amerika na handa na ang Estados Unidos na isumit sa Senado at kapulungan ng mga kinatawan para sa ratifikasyon ang mga garantiya sa seguridad base sa Artikulo 5 ng NATO Charter. Mahalaga ito. Nakamit natin na raratipikahan ng Kongreso ng Estados Unidos ng Amerika ang mga garantiya sa seguridad para sa Ukraina. At dahil dito, magiging legal na obligasyon ang pagpapatupad ng mga ito. At hindi ito nakatali sa partikular na tao na si Donald Trump. Ibig sabihin, hindi ito magiging kasunduan sa pagitan nina Zelensky at Trump. Ito ay magiging kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos, ng Amerika at Ukraina. Ibig sabihin, sa pagitan ng dalawang bansa. Pagkatapos, iraratipika rin ng parlamento ng Ukraina ang dokumentong ito. Kaya, sa hinaharap, kung gustong umalis ng Estados Unidos sa kasunduang ito, dapat nilang abisuhan ang Ukraina ng mas maaga. Kailangan nila itong gawin ng maaga pa. Halimbawa, sa pag-alis sa NATO, kailangang abisuhan ng bansa ang lahat ng miyembro ng NATO 1 taon bago ito umalis. Mahalaga ang puntong iyon. Sa ngayon, dapat magbigay ng sipi mula kay Zelensky. Magbibigay ang Estados Unidos at Europa ng garantiya sa seguridad sa Ukraine. Kung sakupin ng Russia ang Ukraine, may tugon militar at ipapataw muli ang mga parusa. Dagdag pa, hindi pa rin nareresolba ang issue sa kontrol ng Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. At ito rin ay pag-uusapan ni Zelensky at Trump sa Florida. Ngunit ang pangunahing hadlang ay ang kahilingan ng Russia na sa anumang kasunduan sa kapayapaan, dapat nitong kontrolin ang buong Donbas, ibig sabihin, ang Donetsk at Luhansk na mga rehiyon. Matigas na tumatanggi ang Ukraine dito. At dito lumitaw ang isang kawili-wiling detalye na hindi dapat palampasin. Iminungkahi ng Estados Unidos ng Amerika na gawing demilitarisadong malayang sonang pang-ekonomiya ang mga teritoryong pag-aalukan ng mga puwersang Ukrainian na umatras. Ibig sabihin, ito ay isang zona na hindi kontrolado ng mga Ukrainian o ng mga Ruso. Sinabi ni Zelensky na maaaring pumayag ang Ukraine dito. Ngunit iginigiit niya ang katumbas na pag-atras ng mga puwersang Ruso mula sa kasalukuyang linya ng kontrol. Binibigyang diin niya na ang teritoryal na konsesyon ay dapat aprubahan sa pambansang referendum sa Ukraine. Nagkakaroon tayo ngayon ng kawili-wiling sitwasyon. Hindi pwedeng magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan nang walang referendum, pero hindi rin pwedeng magsagawa nito habang may digmaan. Ibig sabihin, akala natin dead end na, pero hindi naman talaga. Diretsahang sinabi ni Vladimir Zelensky na handa na ang Ukraine na magsagawa ng halalan sa pagkapangulo at referendum sa mga isyong teritoryal, kahit nasa ilalim ng batas militar. Pero para magawa ito, kailangan ng Ukraine ng ganap at lubos na tigil putukan. Sa referendum, ang mga Ukrainian ang magpapasya kung handa silang magbigay ng konsesyon sa teritoryo o hindi. Mahalagang tandaan na direkta ng sinabi ni Zelensky kay Donald Trump na may dalawang hadlang lamang sa daan patungo sa eleksyon at referendum. Una ay ang legal na batayan ng Ukraine na nagpapahintulot magsagawa ng botohan sa panahon ng digmaan. At ang pangalawa ay ang mga garantiya ng seguridad para sa bawat Ukrainian na boboto. Kailangan ng mga garantiya na hindi aatakehin ng Russia ang Ukraine sa buong panahong ito. Ang una ay kasalukuyang tinutugunan. Ngayong araw, Disyembre 26 nagsimula nang magtrabaho sa Ukraine ang isang espesyal na working group na tututok sa paghahanda ng mga panukalang batas para sa organisasyon at pagsasagawa ng eleksyon sa panahon ng martial law. Nanatili ang pangalawang tanong tungkol sa mga garantiya ng seguridad bago pa man mapirmahan ang kasunduang pangkapayapaan. Napakahalaga nito dahil ulitin ko, para mapirmahan ang kasunduang pangkapayapaan, kailangang magsagawa ng referendum at ang mamamayang Ukrainian ang magpapasya. Sang-ayon ba tayo sa demilitarisadong zona sa Donbas o hindi? At ayon sa ulat ng Axios, sinasabi nila na ang panig ng Amerika ay sumasang-ayon sa ideya ng tigil putukan sa Ukraine batay sa napagkasunduang kasunduan, ngunit magiging mahirap ang lohistika. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Amerika, ang mga Ruso na dati ay tutol sa tigil putukan bago magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan ay pumayag na rin na kailangan ang tigil putukan para maisagawa ang ganoong referendum. Gayunpaman, ayon sa opisyal, kung gusto ng Ukraine ng 60 araw na tigil putukan, sinusubukan ng Russia na humiling ng mas maikling panahon. Sa huli, ito mismo ang magiging paksa ng pag-uusap. Para sa akin, ito ang susi sa pagpupulong ni Trump at Zelensky sa Florida.
Dahil ulit, kung walang referendum, walang magiging kasunduang pangkapayapaan, at kung walang tigil putukan, walang referendum, ganito kapinong laro ng diplomasya ito. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments, mag-subscribe sa channel at ilike ang episode. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang ang episode, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.